magbibigay kami ng sulat kay General Bronner. Bibigay kami ng sulat sa kanya para hikayatin namin siyang sumama sa atin. Hikayatin namin siya na gampanan ang kanyang tungkulin bilang Chief of Staff. Ang Armed Forces of the Philippines ay ang protector of the people. So ididemand namin sa kanya na protektahan niya yung mga mamamayan dito sa ginagawang protesta ngayon. Dapat matuldukan na itong kawalanghyan ng ating mga congressman, mga tao sa gobyerno. Yung mga pagwawalanghiya, hindi lang pagwawalanghiya, paglapastangan, kundi magtataksil sa mga taong bayan. Habang yung mga namamasada dyan, nagtsatsaga sa pabarya-barya, para niya pangkain pang araw-araw sa pamilya. Ito yung mga congressman, mga anak nila, mga pamilya, kita niyo naman, ba? Nagtatampisaw sa karangyaan. Saan galing yung pera niyon? Galing din sa taong bayan. Okay? Saan galing yung pera niyon? Galing sa pera na inutang ng gobyerno. Sino magbabayad ng mga utang na yun? Tayo rin, mga mamayan din. Ito yung ginagamit nila, ninanakaw nila, ginagamit nila sa pangsariling kapakanan. Hindi nila ginampanan yung kanilang tungkulin bilang mga manunungkulan sa atin. Ayan. Kundi tayo ay, hindi lamang tayo nilapastangan, tayo ay pinagtaksilan ng mga yan. Kaming dito ay binubuo ng United People's Initiative. Itong organisasyon na ito ay nabuo na yung mga miyembro nito ay walang political parties, walang mga religion, walang kinikilalang kultura o mga tribo. Sama-sama, regardless kung ano yung affiliation ninyo, ay welcome sa amin. So may mga kabataan, may mga matatanda, ganun. Okay. Itong organisasyon na ito ay nagkandak ng isang political rally, doon protest rally doon sa Batasan. Tatlong araw, pangatlong gabi na ngayon. Dahil tayo ay nakikisa sa mga damdamin, hindi lamang yung pagkadismaya, kundi yung matinding galit at buot ng ating mamamayan sa Kongreso at sa Katutipad-Balbuet, sa mga DBM, mga COA, kung ano-ano pa dyan. So tayo ang nakikisa, marami rin tayong kasama dito, hindi lamang yung mga kabataan, kundi yung mga military and other uniform personnel, mga retired personnel, kasi hindi pwede yung mga active service dito. So ito ngayon, nandito tayo dahil bukas magkaroon kami ng activity dito. Okay? Bakit ka makinaldo mula doon sa Batasan? Dahil dito, bukas magbibigay kami ng sulat kay General Bronner. Yung mga taong bayan, ito yung gusto kay General Bronner. Makikiusapan namin siya, you will urge him to support us, mga taong bayan. Dapat makiisa sa amin, sa mga damdamin. Alam naman natin na hindi lamang tayo ang mga apektado dito sa corruption na ito, pati mga sundalo, pati buong Pilipino ay involved dito. So bukas, bibigyan kami ng sulat sa kanya para hikayatin namin siyang sumama sa atin. Hikayatin namin siya na gampanan ang kanyang tungkulin bilang Chief of Staff. Ang Armed Forces of the Philippines ay ang protector of the people. So ididemand namin sa kanya na protektahan niya yung mga mamamayan dito sa ginagawang protesta ngayon. Dapat matuldukan na itong kawalanghyan ng ating mga congressman, mga tao sa gobyerno. Yung mga pagwawalanghiya, hindi lang pagwawalanghiya, paglapastangan, kundi magtataksil sa mga taong bayan. Habang yung mga namamasada dyan, nagtsatsaga sa pabarya-barya, para niya pangkain pang araw-araw sa pamilya. Ito yung mga congressman, mga anak nila, mga pamilya, kita niyo naman, ba? Nagtatampisaw sa karangyaan. Saan galing yung pera niyon? Galing din sa taong bayan. Okay? Saan galing yung pera niyon? Galing sa pera na inutang ng gobyerno. Sino magbabayad ng mga utang na yun? Tayo rin, mga mamayan din. Ito yung ginagamit nila, ninanakaw nila, ginagamit nila sa pangsariling kapakanan. Hindi nila ginampanan yung kanilang tungkulin bilang mga manunungkulan sa atin. Ayan. Kundi tayo ay, hindi lamang tayo nilapastangan, tayo ay pinagtaksilan ng mga yan. Kaya ito ito yung pinapahayag namin. Hindi lamang yung pagkadismaya, kundi yung buo talaga ng mamamayan. Sir, ilang araw pa kayo mag-i-stay? Ito, hindi pa kami, hindi pa kami, ang plan lang talaga namin 3 araw doon sa Batasan. So naging successful tayo doon sa Batasan. Diba? Dahil yung pressure natin doon, araw-araw kinakalampag natin sila doon. Nagkaroon ng palitan bigla ng speaker doon. Dahil nakita nila na seryoso ang mamamayan, seryoso ang panagutin sila. Kaya nagkaroon na ng palitan doon sa Kongreso, sa Kamara. Kaya dito tayo ngayon, nandito tayo, nilipat natin yung laban para kumbinsin ngayon si General Bronner. Gampanan ng kanyang tungkulin. Sa halimbawa man sir, kung anong magiging reaction ni General Bronner sir? Ano susunod yung plano sir? Hindi pa natin masasabi kung ngayon kasi nga i-analyze natin, i-evaluate natin maigi yan. Pero ganun nga ang tema ng ating uusapan bukas. Sana haharapin nyo kami, mga retired generals din, mga representative ng mga iba't ibang grupo. Walang politika dito, walang usapang politika dito. Sir, on your own opinion po, any comments lang po kung ano
masasabi niyo ron sa pag-alis ni Romualdez at napalitan na nga po siya. At meron din nagsasabi kongresista na dapat magpatupad ng all departure order. Any comments po? At totoo yan, ano? Yung pagtanggal sa kanya, yung pagpalit sa kanya ng kung sino man yun, kami Manila o hindi nangangahulugan nun na absuelto na siya. Meron pa rin siyang pananagutan. Ba? Hindi lamang bilang pinuno ng Kamara, kundi personally na nakinabang siya sa kalukuhan ng kawalang yan. Kaya dapat panagutan niya yun. Sa September 21, sasama ba kayo, sir? Rally. Okay, sa 21 kasi, ipa-finalize namin, ano? Hindi pa namin pina-finalize, pero ang nakikita naming sentimiento ng grupo namin ay maaaring hindi kami sasama doon. Bakit? Ayun ay, andun yung mga Bayan Black, mga komunista yun eh. Meron silang grupo doon, sa EDSA, saka sa dito, sa Luneta. Ang mga bata tinuturuan na magkaroon ng mask, magkaroon ng bato sa bag. Ibig sabihin, handa silang magkaroon ng sakitan, ng violence. Ayaw namin yun. Kaya kanina, 3 araw, yung aming protesta doon sa batasan, wala kaming permit. Pero binayagan kami 3 araw, 3 gabi doon. Dahil kami ay people's initiative, papayapa. Sir, ngayon po, Pinakausap namin, nagpapaalam kami sa pulis kung pwede yung gawin ganito. Kanina, nung umalis kami doon, pinagkakamayan namin sila. Pinagpasalamat kami sa kanila. Walang gumagawa ng gano'n, mga sir, nagpapalala. linawin lang namin, sir. Hanggang kailan kayo mag-stay po dito, sir? Ang tatapusin namin to, hindi namin masasabi ngayon kung bukas o kailan. Basta tatapusin namin to. Okay, sir. Okay? Si ano? Chairman Greco. Ako po ay sumasama dito at binabahagi o dinadagdag ang aking boses. Dahil ito na lang po nakikita ko hope ng ating bansa. Ang ating pong mga politiko namumuno, kalos na, araw-araw humihiya sa media, social media, alam na ng tao ang kanilang ginagawa pero hindi tumitigil sa kanilang pagnanakaw. We heard it sa Senate Blue Ribbon Committee, tinuro na silang lahat. Pero wala tayong makitang pagbabago. So we're here for change. Ang sinabi ng saligang batas ng kapangyarihan ay nasa tao. Kaya iniimbitahan namin ang lahat ng Pilipino nagmamahal sa bayan. Wala nang political color, di bali ng anong partido mo. Basta kung ayaw mo ng korupsyon, gusto mo na kaayusan ng pagbabago, magsama-sama tayo rito manalangin. Sa Facebook, sa social media, nakikita natin na sinipito ng tao, pero until government sees you here, hindi mo makikinig. Aanihin pa ng ating mga anak ang ganitong klaseng sistema ng kahirapan. So, gawin na po natin ngayon. We already won in batasan. Hindi kami ang nanalo sa batasan. Pilipino ang nanalo sa batasan. Ngayon po, naririto kami, tayo, nag-aambita ng mga Pilipino sa Camp Aguinaldo dahil ang salik yung batas ay nagbigay ng mandato sa kapulisan at sundalo na maging protektor ng Pilipino at Estado. Sa ganitong paraan o sa ganitong kalakaran na gobyerno na ang umaapi sa tao, nagnanakaw, nagpapahirap, ang dami palang pera ng Pilipinas. Napupunta lang sa korupsyon. Protektahan niyo po ang ating bansa laban sa mga abusadong namumuno. Sir, Baguhin talaga natin. Baguhin. Sir, gusto niyo bang mapalitan ng gobyerno, sir? gusto namin mapalitan ng sistema. Gusto namin malaman kung anong gusto ng tao. At this point, we know na ayaw namin to, na ayaw namin ng walang accountability, ng abuso, ng korupsyon. Gusto namin kaayusan, gusto namin kapangyarihan sa tao, trabaho. Ayaw na namin ng malakas na national government. Gusto natin mas malayang local government at mas malayang ekonomiya. Kung paano ho natin gagawin yon, yun po ang pag-usap-usapan natin dito. Kaya po tayo narito. But then, we have to do this peacefully and walang rebellion, walang violence. Kaya kami pupunta rito at naririto para manalangin sa Diyos. Dahil sa ginawa po nila, Diyos na po ang kanilang kalaban. Silang makapangyarihan, silang nasa pwesto. Pero kami ay tayo, ang Pilipino, humihingi ng tulong sa Diyos at sa Pilipino na magsama-sama tayo. At kung magkakasama tayo, mananalo po tayo. Alright, sir. Thank you, sir.